Nagpapatuloy ang kwento natin nang nakapasok na sa sira-sirang bahay ni Tang Feng sila ni Zhao Zhao, at sigurado bado si Tang Feng na hindi niya kailangan ng babae, dahil napakakalat daw ng bahay nito napakamot na lang sa ulo si Tang Feng, at nang makaupo na sila sinabihan naman ni Zhao Zhao si Tang Feng na lilinisin niya daw ang bahay mamaya pero kakain muna daw sila, napatango na lang si Tang Feng. At napahanga naman si Tang Feng sa nakita niyang pagkain. At payabang namang ipinagmalaki ni Zhao Zhao na ginawa niya daw ang dumplings with beef at buong puso pa doon niya itong ginawa para maging malakas si Tang Feng kaya pinabukas na niya ang bibig ni Tang Feng dahil susubuan niya daw ito. At tinanong naman ni Zhao Zhao kung masarap ba daw at tumanggo naman si Tang Feng at siguradong masaya daw si Xiangzi dahil may kahanga-hanga siyang girlfriend. At namula naman si Zhao Zhao dahil dito at sambit pa nito na si Xiangzi lang daw ang masaya pero siya hindi. At tinanong naman siya ni Tang Feng na si Xiangzi daw ay capable na lalaki paanong hindi ka maging masaya. At tumugon naman si Zhao Zhao na anong capable ay hindi nga daw lalaki yon. At tapatanong na lang si Tang Feng kung bakit nasabi ni Zhao Zhao yon. At nagsalita naman si Zhao Zhao na may problema daw si Xiangzi Lage dahil Lage daw itong nakikipag-away kaya na-injured daw ang sa ibaba nito, at 2 years na daw nang wala silang maayos na bakbakan, at dahil sa narinig ni Tang Feng pinipigilan nito ang kanyang tawa dahil daw hindi na pala makalaban si Xiangzi sa ibang bakbakan. At napatingin na lang si Tang Feng kay Zhao Zhao. At makikita naman natin na una nang gumalaw si Zhao Zhao at nagtaka naman si Tang Feng na pinagpapawisan. At yun nga unti-unti nang gumagawa ng paraan si Zhao Zhao para matikman ang tomatoes ni Tang Feng habang nakakabit parent sa kanila ang red cord. At napatanong na lang si Tang Feng kung bakit kakaiba si Zhao Zhao sa araw na to at baka ang dahilan ay dahil sa red cord ng matchmaker. At nagpatuloy pa nga si Zhao Zhao dahil hindi daw siya mabubuhay ng ganito kaya tulungan daw siya ni Tang Feng. At sinabihan niya na si Zhao Zhao na hindi na tama ta. At nakita-usap naman si Zhao Zhao na sige na at sa isip naman ni Tang Feng na hindi siya pwedeng mag-take advantage dito. At napalunok na lang ng laway si Tang Feng nang malapit na ang labi ni Zhao Zhao. Kaya pinigilan niya na ito ng hindi daw pwede. At gumawa nga siya ng ibang paraan kaya pinatungan niya na ito habang nakapulupat naman ang red cord. At sa isip naman ni Tang Feng na widow na daw si Zhao Zhao at ano kaya kung iligtas niya ito sa kanyang kamalasan instead na umupo lang at nakikita siyang nahihirapan. Kaya sinabi na ni Tang Feng na gagawin niya daw na masaya si Zhao Zhao. Pero nakatanggap lang naman ng malakas na sampal si Tang Feng. At rinag hanggang sa labas. At nawala na pala ang red cord at sinabihan niya si Tang Feng na kung anong ginagawa nito at kung papaano nagawa yun ni Tang Feng sa kanya at nagsalita naman si Tang Feng na hindi daw dahil si Zhao Zhao daw ang. At hindi na natuloy dahil aalis na daw si Zhao Zhao at pinigilan naman siya ni Tang Feng dahil misunderstanding lang daw ito. At nagtaka naman si Tang Feng dahil nasaan daw ang red cord. At nagsalita naman si Zhao Zhao na kung anong red cord daw at tanggaling daw nito ang kamay ni Tang Feng sa kanya at pinapaintay naman siya ni Tang Feng habang tinitingnan ang cellphone at parang naiinis na ito. At makita natin na inad ni Tang Feng ang matchmaker na si Chai Dao Huang as a friend. At patuloy naman na may ginagawa si Tang Feng sa kanyang cellphone na parang naiinis dahil hindi siya nakascore at napunta tayo sa matchmaker at tinanong niya nga sa matchmaker kung anong nangyayari sa red cord nito. Pero nagpatuloy lang ang matchmaker sa kanyang ginagawa na kung may mangyayari daw sa crunch time kailangan daw wag nitong ibaba ang bula at tinanong niya na nga kung sinong brethren ang nagsalita. At sinagot naman siya ni Tang Feng na kalimutan niya muna daw kung sino siya at kailangan daw sagutin siya sa kayang tanong. At sinagot naman siya na ang red cord daw ay about sa destiny of love at kung ang destiny ay hindi tunay hindi daw magtatagal ang red cord. At nagalit naman si Tang Feng dahil wala sana siya sa situation ngayon kung wala ang red cord kaya sinabihan niya nang wala daw silbi ang red cord at may kasama pang mura. At nagalit naman dito ang matchmaker. At pinakita na nga ng matchmaker ang kanyang sandata at sino ba daw si Tang Feng na tawagin na walang silbi ang red cord nito. At tingnan daw nito ang badass red cord plus at baliwalain daw nito ang gender at ang uri. At ang match-up daw ay permanent at kahit daw ang Jade Emperor ay hindi ito kayang matagal. At sinagot naman siya ni Tang Feng na hindi daw siya bibili unless na masubukan niya daw ito. At nagsalita na ang matchmaker na kung hindi daw bibili si Tang Feng then wag daw siyang magsisi pagkatapos niya itong subukan at pinadala na nga ng matchmaker ang red cord. At dumating na nga ang red cord kay Tang Feng at napahanga ito dahil ito na ba daw ang badass red cord. At sa isip pa ni Tang Feng na as long as maitali niya daw ang red cord kay Zhao Zhao maging sila nado forever. At namula naman si Zhao Zhao na sinasambit ang pangalan ni Tang Feng. At hinawakan na ang ganitang Feng si Zhao Zhao dahil aalagaan niya daw ng mabuti si Zhao Zhao at sabay pasok naman ni Xiangzi at nabigla ito sa nangyari.
Kaya galit na galit ito na tinatawag si Tang Feng at papatayin niya daw ito. At sinugod niya na nga si Tang Feng at papatayin niya daw ito. At natama naman si Tang Feng ng suntok ni Xiangzi at natamba naman si Tang Feng. At nagsalita naman si Xiangzi na nagtataka daw siya kung bakit daw matagalan si Zhao Zhao, so si Tang Feng daw pala ang dahilan at pinipigilan naman siya ni Zhao Zhao na kung ano daw ang ginagawa nito. At nagsalita pa nga si Xiangzi kung ano daw ang ginawa ni Tang Feng sa kanyang girlfriend at nagsalita naman si Tang Feng na wala siyang ginawa. At nagsilabasan naman ang mga tauhan ni Xiangzi at sambit pa nito na wala kang ginawa at akala ba daw ni Tang Feng na maniniwala siya. At ang taunan daw na si Tang Feng ay binangga siya. Kaya inutosan na ni Xiangzi na bugbugin si Tang Feng. At makikita nga natin na pinagtulungan na si Tang Feng. At sinigawan na ni Zhao Zhao si Xiangzi kung nababaliw na ba daw ito dahil wala daw nangyari sa kanila ni Tang Feng. At nakatikim naman ito ng sampal kay Xiangzi at dapat daw tumahimik ito. At napasigaw naman si Tang Feng at tinawag ang pangalan ni Xiangzi dahil sinampal nito si Zhao Zhao at wag daw nitong pagbuhatan si Zhao Zhao. At linipitan naman ni Xiangzi ang kanyang kasama at pinapainto. At hinawakan ni Xiangzi sa bibig si Tang Feng at tinanong kung saan ba daw nito nakuha ang 100,000 na binayad sa kanya ng maaga. At sinagot naman ito ni Tang Feng kung yun lang ba daw ang gusto nitong malaman bininta niya daw ang dugo niya. At sinigawan naman siya ni Xiangzi kung nagkakahalaga ba daw ang dugo nito ng 100,000, panda ba daw si Tang Feng or ano, at ano daw ang tricks na ginamit ni Tang Feng. At napatawa naman si Tang Feng sa kanyang narinig. At sinabihan niya si Xiangzi kung sino ba daw ang walang secret sa mundo. At tingnan daw nito ang sarili niya at tumalon lang daw ito sa conclusion na nag-cheat sila sa kanya pero kung titingnan daw nag-base lang ito sa sarili niya. At napatanong si Xiangzi kung ano ba daw ang ibig sabihin ni Tang Feng. At nagsalita naman si Tang Feng na sinasabi niya daw ang secret ni Xiangzi habang nakasmile ito ng masama. At nanlaki nga ang mata ni Xiangzi. Dahil sa narinig niya na wala daw siyang kakayahan na makipaglaban sa kama dahil mahina daw ito. At dahil sa narinig niya hinawakan niya nga ang buhok ni Tang Feng at kinaladkad at sinabihan naman siya ni Tang Feng na ikaw na walang hiya bitawan daw siya. At makikita nga natin na napalingon si Xiangzi sa mga baboy at napatanong naman si Tang Feng kung ano ang gusto ni Xiangzi. At diniin nga ang ulo ni Tang Feng sa kulungan ng baboy at napasigaw naman dito si Tang Feng. At tinutukan na nga ito ng sandata ni Xiangzi at sinabihan ito na Tang Feng sa halaga na 100,000 hindi siya papatay pero ginasto daw ito ni Tang Feng. At sa isip naman ni Tang na gusto daw siyang patahimikin, gusto lang naman sana niya siyang takutin ani na kaya ngayon. At nagpapaalam na nga si Xiangzi kay Tang Feng. At papalapit na ang sandata ni Xiangzi kay Tang Feng. At makita natin ang cute na baboy. At nabahala naman si Zhao Zhao dahil dito. At nagmamadali nga na may ginawa si Tang Feng at sana daw umabot. At yun pala ikinabit niya ang badass red cord sa baboy at nagpa-cute naman ito. At ang kabila naman kay Xiangzi at namula nga ito. At binitawan nga ni Xiangzi si Tang Feng at lumapit si Xiangzi sa baboy habang nagtataka ang tauhan na tumatawag dito. At kinarga nga ni Xiangzi ang baboy. At tinakap ito at ang sabi pa nito na Spotty I love you at dapat ay magsama daw sila forever. At napatakip naman ng bibig si Zhao Zhao at kung ano daw ang nangyari sa kanya at tandidiri namang tinawag ng mga kasama ni Xiangzi ang kanilang brother at ano daw ang ginagawa nito. At namuti na lang ang mata ni Tang Feng dahil lagot na daw siya. At nakakonect na daw ang badass red cord. At lumapit naman ang mga kasamahan ni Xiangzi para paghiwalayin sila ng baboy. At pinagmumura lang naman sila ni Xiangzi dahil hindi daw sila mapaghiwalay ni Spotty niya. At dumaan nga ang araw. At makikita natin si Tang Feng na may binda pa ang mukha at nag-iisip kung anong nangyayari kay Xiangzi dahil na in love ito kay Spotty at hindi na daw siya guguluhin ulit. At makikita nga natin na tumatakbo si Xiangzi buhat-buhat si Spotty habang hinahabol ng kasamahan niya at sinasabi pa nito na sa kanya lang daw ang Spotty niya at nag-alala naman si Tang Feng dahil nabugbog daw siya at hindi siya makakalabas. At si Manager Liu daw ay nahintay sa kanyang mga gulat at ano daw ang gagawin ng ating bida, siguro daw tawagan niya na lang daw ito. Pero may napansin si Tang Feng dahil nag-update pala sa cellphone niya at na-curious naman si Tang Feng dito. At nagulat siya dahil yun daw ang kailangan niya ngayon. At kung umabot ka na sa dito maaari bang mag-like at subscribe para ganahan tayong gumawa ng ating recap. Aww. Nagpapatuloy ang ating kwento sa nakita ni Tang Feng ang post ng batang si Yinling the Silverhorn dahil late daw siyang nagbabaante araw-araw at nababagot na daw siya at namimiss niya na daw ang mga candies sa mortal world. At natutuwang naisip ni Tang Feng na ang Silverhorn daw ay nagbabantay sa furnace para kay Dao Chanzan kaya siguro mayroon siyang pil at sigurado na mayroon dahil nagbabaante siya ng furnace kaya may pil ito na makapagpapagaling sa injury.
At narinig na lang ni Batang Silverhorn ang sinasabi ni Tang Feng na narinig daw ni Tang Feng na gusto ng bata ng Candice at nagulat naman ang bata dito. At palingon-lingon niyang sinabi na hindi-hindi at wag daw itong magsalita ng nonsense. At natatawa naman siyang sinabihan ni Tang Feng na wag daw itong tumanji dahil alam daw nito ang lahat. At lumuhod nga ito at yumuko na wag daw sabihin kay Chanzan kasi baka pag nalaman daw ni Chanzan na pumunta siya sa Mortal World ulit baka papaloy na naman daw siya ulit. Kaya sinabihan na ni Tang Feng na hindi niya na daw sasabihin kaya nagpicture na ito ng Candice na kanyang ipapadala sa bata at sinabi na may alam daw si Tang Feng na paraan para makakain ang bata ng Candice na hindi pumupunta sa Mortal World. At nagulat nga ang bata na may biglang lumitaw na candy sa kanyang harapan. At masaya nga itong sinasabi na Blissful Pop ang candy daw ang pinakapopular na candy sa Mortal World at napaka-interesado daw. At nagsalita naman si Tang Feng na ang candy niya daw ay hindi libre. At baka daw may pills si Tao Chanza na kayang magpagaling ng sakit at pwede ba daw bigyan ang ating bida. At natataranta naman ang bata na wag daw siyang paglaruan ng jokes dahil hindi daw ang bata magtatangkang kumuha ng gamit ni Chanzan kahit kailan. At sinagot naman siya ni Tang Feng na kung hindi ba daw ang bata magbabayad sa nakuha nitong candy, at balisa naman ang bata na nagsabi na hindi-hindi, paano kung ito na lang daw at pinakita ang mga pills, at kahit na hindi daw makapangyarihan ang hawak niyang pill, kaya naman daw na mapalakas ang katawan ni Tang Feng at mapahaba ang buhay nito. Kaya ang ipagpalit niya na lang daw ang maliliit na vitality pills. At dumating nga ang mensahe na nakatanggap si Tang Feng ng 18 na small vitality pills galing sa kaibigan nitong si Yinling. At biglang napunta sa kamay ni Tang Feng ang mga vitality pills. At sinuri naman ito ni Tang Feng dahil ang liliit daw ng mga vitality pills pero para daw itong mga chocolate balls. Pero kalimutan na lang daw at susubukan niya na lang daw. At nagulat nga si Tang Feng nang maramdaman niya ang epekto ng vitality pills. At biglang sumabog ang enerhiya sa kanyang katawan. At nasabi na lang ni Tang Feng na akala niya daw useless ang pill pero nag-uma pa daw ang kapangyarihan sa kanyang katawan. At pakiramdam niya daw na para siyang si Superman. At nagulat nga si Tang Feng nang may sumipa sa kanyang pinto. At pumasok ang Hangul na may kasamang mga guard. At tinatanong kung sino si Tang Feng. At lumingon naman si Tang Feng at sinabi niya na siya at ano daw ang magagawa ni Tang Feng para sa kanya. At matabang naman na nagpakilala ang Hangul na siya daw si Liu Shenkai ang Young Master ng Galaxy Villa. At narinig niya daw na nagbininte si Tang Feng sa Grassland Villa Fairyland ng tomatoes at napakamahal daw nito at napahiya daw ang Galaxy Villa. At sinagot naman siya ni Tang Feng na pagkatapos ano ba daw ang gusto nito at gusto ba rin ba nito na bumili ng tomatoes sa kanya. At ngumiti naman ang Hangul na nagsasabing hindi. At paturo pa nitong sinabi na bibilhin niya daw ang lupa ng ating bida. At bawat daw pinagtaniman ng tomatoes ng ating bida ay may katumbas na halaga. At sa isip naman ni Tang Feng habang nangungulangot na saan ba daw galing ang Hangul. At papaano daw kung tumanji siya. At mali daw ang desisayo ni Tang Feng kaya inutosan na ng Hangul ang mga guard niya na parusahan si Tang Feng. At nagulat nga si Tang Feng dahil saan ba daw galing ang mga sandata nito dahil hindi niya daw ito nakita kanina at galing ba daw ito sa villa or mga magicians. At napapalibutan na nga si Tang Feng ng mga bodyguard habang may mga pamalo at napaisip nga si Tang Feng na hindi naman daw siguro si Tang Feng mapapatay ng mga sandata nila. At wala daw bagay na hawak si Tang Feng sa kanyang kamay. At nagulat nga siya habang tinitingnan ang kanyang kamay. At sumugod na nga ang kalbo na guard at papatumbahin daw nila si Tang Feng. At pinagbantaan nga ni Tang Feng ang mga ito na wag lumapit sa kanya habang naghahanda na may ipipitik na isang bagay. At nagulat nga ang kalbo kung anong pananggagawa ni Tang Feng. At bigla nga itong tumalsik dahil sa bagay na tumama dito. At bumagsak nga ng malakas ang kalbo. At nagulantang naman ang mga Hangul sa kanilang nasaksihan at kung anong malaking laro bado ito or baka isang baril. At nagulat naman ang kasamahan sa tumama sa kalbo dahil kulangot pala ang tumama sa kalbo na wala ng malay at dahil sa narinig ng Hangul ay nagulat ito. At inutosan nga nito ang mga tauhan niya na atakihin si Tang Feng dahil naglalaro lang daw ito ng mga tricks at wag daw silang matakot. At sabay-sabay nang sumugod ang mga kalbo sa kay Tang Feng. At napamura naman si Tang Feng na nangungulangot dahil kunti na lang daw ang natira niyang kulangot. At dito na lang po muna mag-like at subscribe po para mas ubay-bayan nyo ang ating kwento. Salamat.